Hello po muli mga tambay, mga kabayan. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po mga tambay, komentohan po natin mga tambay. Ito po, binibigyan na naman po nila ng issue. Siyempre po, ang pag-alis at paglipad po at papuntang Kuwait ng Vice President mga tambay. Dahil nasaksihan naman po natin yung kaganapan at grabe po ang suporta. Dinumog, hindi mahulugang karayom ang suporta po ng ating mga kababayang OFWs sa Kuwait mga tambay. Ganyan po kapopular ang isang Duterte. Dahil nga po nakita po natin, hindi lang po mga OFWs sa buong mundo, tayo rin pong mga Pilipino, majority ng Pilipino, nakita po natin kung paano po sila maglingkod sa ating bansa, sa ating bayan. Grabe po. Kaya po dito, talagang pinupolitika po nila, mga kabayan. Pakinggan po natin ang balita kung paano po nila ipolitika ang Vice President at sinagot naman po ito ng Office of the Vice President, mga tambay. Ang mga pampolitika po nila. Ito po ang balita. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. Lumipad papuntang Kuwait si Vice President Sara Duterte nitong Biyernes, August 15 upang bisitahin ang mga kababayan natin doon at kumustahin. Ayon sa Facebook post ng Office of the Vice President, bahagi ng tungkulin ng pangalawang Pangulo ang tingnan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino kasama na ang mga nagtatrabaho sa abroad, kaya't mahalaga na mapanatili ang ugnayan sa migrant communities. Binigyang diin din sa pahayag na sinusunod nito ang patakaran ng pamahalaan sa kanyang pangibang bansa at tiniyak na wala itong ginagamit na public funds sa kanyang trips abroad. Nilinaw din sa pahayag na nananatiling handa na magsilbi at tumulong ang kanyang opisina sa pagtulong sa mga Pilipino, mapalokal o abroad man, sa kabila ng kakapusan at kapasidad at budget. Yan. Ganyan po katindi ang tunay na lingkod bayan. Kahit po ginigipit ang pondo, ay talagang yung paglilingkod po at pagmamahal sa ating bansa at sa ating bayan at lalong-lalo po sa ating po mga kababayan OFWs. Dahil nga andyan nga po yung pagiging dismayado. Di ba? Dismayado po ang mga kababayan nating OFWs. Karamihan, hindi naman po lahat dahil meron din po suporta yan sa kabila. Dahil meron po tayong mga kababayan na sinasabi nga po natin na matagal na pong bulag, pipi at bingi sa katotohanan. Hindi po ba? At tingnan po natin mga tambay, dahil yung kung paano po, ibalik po natin muli, pakita po natin kung paano po dinumog ang ating Vice President, mga kabayan, sa Kuwait. Na ito po ngayon ay pinag-uusapan at syempre po, ay kinukundina na naman po ang pagbiyahe po ng ating Vice President. Ito po, tingnan po natin. Kung you know what's smart? Treating yourself without cheating your setup ko lang po mga kabayan. Hinahanap ko lang ito. Maganda po at balikan grabe po karaming tao mga kabayan. Grabe ang ito po. Nakita ko na. Ito po, grabe ang tao.
Grabe, no? Nakita mo, kaya po marami po may inggit talaga dyan at talagang masamang-masama po ang kalooban pagka po nakikita nila ang ating Vice President. Lalong-lalo po, katulad po niyan na mga kababayan nating OFW. Kasi hindi po nangyayari sa kanila yan. Kahit po sila'y gumagastos ng daan-daang milyon, bilyon sa mga biyahe, travel. Diba? Hindi po nangyayari po sa binagoongang Pilipinas yan. Kahit po sa Pangulo, kahit po sa First Lady, ay hindi po nangyayari na ganyan po ang suporta na binibigay po ng majority ng OFW sa Vice President. Hindi po ganyan kainit ang pagtanggap ng Pangulo ng bansa. Di ba? Hindi natin nakikita yung ganyan. Nakita nyo po yan. Wala pang gastos yan. Wala pang gastos ang gobyerno. Wala pang gastos ang taxpayer sa mga biyahe ng Vice President. Hindi ba? Hindi katulad ng nakaupo po ngayon. Grabe po. Grabe po ang inuubos na pera po ng taong bayan sa mga biyahe po nila. Delegasyon, isang puno ng eroplano ang sinasakyan po. Lahat po yung gastos ng taxpayer. Lahat ng kanila kinakain. Mga hotel, baka pati po mga pang-shopping kasama pa. Pero ano po ang napapala natin sa mga biyahe nila, mga bayan? Meron po ba tayong napala? Ng 3 taon? Problema, kahirapan, napakamamahal na bilihin, napakamamahal na mabayarin, kakarampot na kinikita. Di ba? Hirap makahanap ng maraming trabaho. Bagsak na ekonomiya. Mismong World Bank na nagsabi. Binaon pa tayo sa pagkakautang. At ang pinakamasakit, isang damukal na issue ng korupsyon ang ibinibigay sa ating paglilingkod at isang damukal na pamumulitika ang ibinibigay din paglilingkod sa atin ng mga damoho, ng mga demonyo umano, ng mga magnanakaw umano ng mga politiko. Ibang klase. Pero nakita nyo po, ang pagkakaiba, yung gumagastos ng pera ng taong bayan na bilyon-bilyon, daan-daang milyon, wala po tayong nahihita. Nakita niyo po, samantalang itong Vice President, walang ginagastos ang taong bayan, pero nahandoon yung pag-asa ng mga Pilipino. Dahil nga, nakita natin na wala tayong kapag-pag-asa sa nakaupo ngayon. Walang pag-asa ang middle class. Walang pag-asa ang mahihirap na katulad natin. Ang nagkaroon lang po ng napakaraming pag-asa nung bumalik po ang binagoongang Pilipinas ay ang mayayaman, ang mga oligarko umano, ang malalaking mga TV station umano, napakalaking pakinabang umano, kasama pa ang makakaliwa. At siyempre, ang mga nagninegosyo ng pulburon, at nagninegosyo ng coke, at nagninegosyo ng mga damo. Sila po ang malaking pakinabang. Di po ba? At siyempre, ang mga demonyo umano at mga magnanakaw umano sa gobyerno, mga politiko, at kumikita at nakikinabang ng malaki sa porsyento, komisyon. Hindi po ba? Yan ang mga nakinabang. Pero ang mahihirap at ang middle class, nganga. Di ba? Dinala lang tayo sa pangako na sinabing meron daw 20 pesos. Katarantaduhan. Kung ipagmamalaki sa atin ng 20 pesos, katarantaduhan. Bakit? Hindi naman po pang buong Pilipinas eh. Sa kadiwa. Mga kabayan eh. 3 taon na po. 3 taon na po. Never ako nakakita sa lugar namin na may 20 pesos at may kadiwa. Nakakakati ng ulo. At ganun din po. Pinapatay din po nila ang ating mga kababayang magsasaka dyan. Idinagdag ko lang po. Dahil yan ang pinagmamalaki nila yung 20 pesos. Pinapatay naman po nila ang mga magsasaka. Dahil una-una, ang kaya lang pong bilin ng NFA ay 5% lang umano.
Yung 95%, bahala na ibenta ng ating mga kababayan magsasaka sa mga traders, sa mga negosyante. Ngayon, ano po ang pumutok na balita dyan? Noong mga nakaraang buwan, binabarat naman po ito ng mga negosyante. Magkano po ang presyuhan ng kanilang palay? 6 pesos hanggang 12 pesos lang ang kuha umano. Nakita nyo, dahil daw po sa kawalang hiyaan, sa katarantaduhan umano, sa 20 pesos na programa nila para lang sila'y bumango. Pinapatay naman ang ating mga kababayan magsasaka sa hirap ng buhay at napakamamahal na gastusin nila. Pagbili ng pataba, pagbili ng binhi, pati pa ang gasolina, diesel, at syempre ang mga babayaran pa nilang tutulong sa kanila. Di ba? Grabe. Pero ang pamahalaan natin, proud na proud po sila dyan. Ganyan po sila kawawalang hiya umano. At ano pa? Isang damukal na korupsyon. Di ba? Ngayon, ano po pumuputok sa kanila? Flood control. Flood control. Trilyon. Daan-daang bilyon, trilyon. Nakakati ng ulo. Pero ang lumalabas dyan, parang bayani pa ang Pangulo na siya po ang nagbulgar ng mga korupsyon. Nakita niyo po yung mga kawalang iyan, mga katarantaduhan nila. Pangulo pa nagbunyag, samantalang proyekto niya. Katarantaduhan yan. Kaya po dito po, ibalik lang po natin, dinagdag lang po natin mga kabayan. Nakita niyo po yung difference, yung humahawak ng pondo ng bansa, yung humahawak ng trilyon pondo ng bansa, pinipirmahan niya. Budget po ay kulang 7 trillion. 6 trillion mahigit. Ang nakukuha lang ng Office of the Vice President ay 700 plus million. Samantalang ibinibigyan pa siya ng issue korupsyon. Dahil nung nakaraan ay siya ay merong confidential fund na 125 million. Binibigyan po siya ng issue ng korupsyon. Samantalang malinis siya sa COA. COA na mismo nagsabi at hinahangaan pa ng COA kung paano po magpalakad ang Vice President ng pondo ng bayan. Samantalang ito, kontrolado niya ang kayamanan ng Pilipinas, ang pera ng bansa. Walang issue ng korupsyon sa Pangulo. Diyan ka magtataka. Pati po ang biyahe. Isang damukal na biyahe. Halos buong mundo ay gustong libutin sa biyahe na walang napala ang taong bayan. May napala ba? Yung sinasabi ko. Komento ko po. Ang may napala, yung mga kasama niya. Pero tayong mahirap, wala. Hindi po ba? Ang nakapagtataka, masyado nilang pinopolitika ang paglabas ng Vice President. Samantalang gastos niya yan. At kung sinasabi naman na mga tarantado at gago at hindi nag-iisip ng mga Pilipino na nagwawaldas daw po ng pera ang Vice President sa kanyang mga biyahe, nilinaw na nga, gastos mismo ng Vice President ang kanyang ginagastos dahil siya rin, pagkatapos niya ng Kuwait, ay pupunta siya sa tatay niya na dating Pangulong Duterte na pinakulong. Kinidnap nila. Di po ba? Pinatapon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Di po ba? Dapat mong puntahan ng tatay mo. Di po itong mga walang yan na ito. Itong mga walang yan na ito na kinikriticize ang Vice President. Dapat yung sila ang makulong doon. O kaya mga magulang nila ang makulong doon. Tingnan natin kung ano po ang isasagot ng mga walang yan na yan umano. Hindi po ba? Nakita niyo po mga katarantaduhan nila. Kasi selos na selos sila. Sila ang humahawak, kumukontrol ng pera natin. Pero ang suporta ng majority ng Pilipino, OFW, ay nasa Vice President. Kasi nga mga bulok sila. Mga bulok. Mga magnanakaw umano. Mga nagpapakademonyo sa pera umano. Paano ka makakuha ng suporta ng majority ng Pilipino? Diba? Ang makukuha mo lang ng suporta, media. Malalaking media umano. At syempre, nahandyan po yung binabayaran pa umano na mga kumpanya ng survey. Diyan ka lang mabango. Hindi po ba? Pero sa totoo,
yung tunay na lingkod bayan at matitinong Pilipino at nag-iisip ng mga Pilipino at nakikita ang performance at trabaho ng politiko, never magustuhan at hangaan ang performance na nakaupo ngayon. Masahangaan nila ang performance ng Vice President. Kasi, nakita nyo po, nagtatrabaho kahit walang media. Kahit hindi ina-expose ng media, nagtatrabaho, nagpapunction. At kauna-unahan pang madalas sa pagtulong ang Office of the Vice President, lalong-lalo sa mga kalamidad. Kahit po ginigipit ang kanyang pondo. Nakita niyo po yun? Kaya nga po, handang-handa na. Ano po sabi ng Vice President? Handang-handa na ang Office of the Vice President. Nagampanan, tumulong hanggat maaari. Kahit po limitado lang ang kanyang pondo. Gagawin na po, uumpisahan na po ng Vice President sa abot kaya ng kanyang opisina. Sa abot kaya ng pondo na hawakan niya na iniipit ng gobyerno. Nakita po natin yung katarantaduhan. Ang Vice President, napakaraming programang pagtulong, paggawa ng kanyang opisina, pero ginigipit. Samantalang ang Pangulo, confidential intel fund pa lang, hindi na bababa sa 4.5 billion sa isang taon. Hindi na po bababa sa 4.5 billion. Billion, ha? Samantalang ang Vice President, walang confidential intel fund, pondo lang, 700 plus million. Hinahanapan pa nila ng isang damukal na dapat daw po'y gumawa at tumulong. Samantalang itong Pangulo, confidential intel fund pa lang, billion-billion na. At hindi pa kasama dyan ang travel fund. May travel fund din po ang Pangulo ng billion. Ang Vice President meron din. Meron din pong travel fund ang Vice President. Kaya lang hindi niya ginagamit ito. Lalong-lalo na kung ang biyahe niya ay pupunta siya sa tatay niya na nakakulong. Hindi niya po ginagamit dahil ito po lumalabas na personal na po niya ito, family leave na po ito. Kumbaga sa pupuntahan ko tatay ko nakakulong. Hindi po ba? Hindi na po ito parte ng government. Pwera na lang po kung meron po mga imbitasyon na parte po ng trabaho ng Office of the Vice President. Diyan po lalabas ang pera ng Pilipino. Dahil po, gobyerno na po ang kanya pong sinasaalang-alang doon. Hindi po ba? Pero dito po, kahit po, personal niya pong pera ang ginagamit, hindi pa rin niya nakakalimutan na puntahan ang ating mga kababayang OFWs. Hindi po ba? Dahil nahandun yung tunay na paglilingkod at pagmamahal sa mga Pilipino. Kahit saan ka pang kasulok-sulukan ng bansa. Kaya nga sabi ng ating mga kababayang OFW, sana mapuntahan din kami ng Vice President. Di ba? Sa Middle East, meron pang mga sinasabi ating kababayan, sana dito sa Bahrain. Mapuntahan din kami sa Bahrain. Di ba? Hindi. At madalaw din kami ng Vice President. At siyempre po, sa buong mundo rin. Sana. Wag po tayong mag-alala mga kababayan. At darating din po yan. Pagka ang ating Vice President po ay naging Pangulo na po ng Republika ng Pilipinas, kahit hindi na po tayo dalawin ng Vice President, ay magiging masaya po ang ating kalooban at hindi na po tayo magiging depressed. At hindi na po tayo stress sa kanilang panunungkulan. Di ba? Magiging proud tayong muli. Katulad po ng ginawang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Kahit hindi po tayo napupuntahan sa buong mundo ng dating Pangulong Duterte, pero nakikita po natin yung trabaho, masaya tayo sa performance at paglilingkod po nila. Di po ba? Nagiging proud tayo kahit tayo wala sa Pilipinas. Di ba, mga kabayan? Kahit wala po tayo, di ba? At wala ang ating mga OFW, di po ba? Proud ka. Ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, lalong-lalo po ang lingkod bayan. Di ba? Hinangaan pa nga ang mga Duterte, ang dating Pangulong Duterte sa buong mundo. Sa galing niyang mamuno. Kaya nga lang po, nabigyan po tayo Ganyan po talaga Pagka binigyan ka ng napakagaling
Ano po ang opposite nun? Mga kabayan. Di ba? Ano po ang opposite ng napakagaling na Pangulo? Kayo na po makakasagot nun. Kabayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Di po ba yun? Ano ang opposite na nagkaroon tayo ng napakagaling na Pangulo? Na katulad po ni dating Pangulong Duterte. Ano po ang opposite? Mga kabayan, di ba? Meron po naman sinabi naman po ni dating Pangulong Duterte, ang isang opposite ay weak. Hindi po ba? Weak at sinamahan pa ng pulburon at coke, mga kabayan. Yan po mga kabayan, marami naman po may inggit dyan. Inggit na naman po. Intayin po natin, mga tambay. Babatikusin na naman po ng Malacanang yan. Yang biyahe po. At syempre po, inggit na inggit po sila dyan. Lalong-lalo po, pag nakita nila na hindi magkamayaw, hindi mahulugang karayom sa dami ng ating mga kababayang OFWs na sumuporta, nagbantay, nag-abang, at nakinig sa mga talumpati ng ating Vice President. Hindi po ba? Grabe. Ibang klase po. At ito po ay inaasahan po naman po natin ito. Inaasahan naman po natin na talagang lahat naman po ng pupunta ng ating Vice President ay hindi po magkakamayaw at syempre po nahando po talaga yung suporta dahil alam na po ng mga matitinong Pilipino kung sino talaga ang tunay na lingkod bayan sa ating bansa, mga kababayan. At syempre po, ang atin na lang pong hiling at sana po isama po natin sa ating mga dasal at panalangin dahil ngayon po lumalapit na po ang panahon ay mabilis. Mabilis na po ang panahon at syempre lumalapit na po ang kanilang pagwawakas. Mga kababayan, syempre habang pong lumalapit po ang kawakasan nila sa panunungkulan nila umano, ay gagawa naman po ng paraan yan at hindi po titigil yan. Dahil nga po sinasabi ng Vice President, yung kapangyarihan na nakabalik sa kanila ay ayaw na po nilang mawala ito at gagawin nila lahat ang pamamaraan para hindi na ito mawala. Kaya po ang hiling po natin, ang hiling po ni Kamanong, ay isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po. Maingatan po at maprotektahan po ang Vice President. Lalong-lalo po sa kanya po mga galaw, kilos, at sa kanya po mga biyahe ay maingatan po siya. At siyempre po, magdoble ingat po ang Vice President. Dahil po, hindi niya po alam kung sino po ang kalaban niya. Sa dami, hindi na po niya alam kung sino po ang magbibigay sa kanya ng sinasabi pong problema. Dahil sa sobrang dami po na nagpapabagsak po sa kanila. Dahil po sa panahon po natin ngayon, nung makabalik po sila, ay dumami po ang mga magnanakaw umano. Dumami po ang mga demonyo umano sa gobyerno. Hindi po ba? Ingat-ingat po, Vice President. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod at syempre po sa pagmamahal po sa bansang Pilipinas ng inyong pamilya. Maraming salamat po sa inyong pamilya at sa pagmamahal sa bansang Pilipinas at tunay na paglilingkod ang nakikita po namin sa inyo. Thank you po mga kabayan sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin, nabanggit ko na po, sama po natin sa dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ay maingatan po sa kapahamakan, maingatan po sana. At ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Mga kabayan, sama-sama po natin sa mga dasal at maraming salamat po. Sa muli po mga kabayan, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.